Isang ginagalang na tao sa kanilang komunidad ang lalaking ito. Pero nagulantang ang lahat nang natuklasan nila ang tinatago niyang pagkatao. Siya ay naging tuso, mapanlinlang at trinatong parang pagmamay-ari ang isang dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman, may darating na konsekwensya ang kanyang kabaliwan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Dumako naman tayo sa Kansas na kilala din bilang Sunflower State ng US. May mga nasa 3 milyong residente ang nakatira dito at agrikultura naman ang pinakakabuhayan nila sa lugar. At sa isang komunidad ng Eastern City ng Lawrence, malapit sa Kansas City, nakatira dito ang isang 52 years old na lalaking kilala bilang si Harold Sasko. Si Harold ay pinanganak noong September 11, 1961 sa Titusville, Florida. Panganay siya sa 12 magkakapatid kung saan sila ay binubuo ng 8 lalaki at 4 na babae. Paglalarawan pa nila, organisado daw ito sa lahat ng sitwasyon at napakamasipag kaya hindi na sorpresa sa kanilang pamilya na pagkatapos niya mag-aral ng kolehiyo sa Oklahoma, nagtayo na ito ng kanyang sariling pizzeria at nagbukas pa ng isang branch pagkalipas lamang ng 2 taon. Pinangalanan niya ang negosyong ito na Sisi's Pizza at naging maganda ang paglago nito sa pagtakbo ng panahon. Ito rin ang tumulak sa kanya na lumipat sa Lawrence noong late 1990s. Kasama ang kanyang asawa ni si Anna at ang kanilang anak na babae, nagbukas pa siya ng pangatlong restaurant malapit sa kanila sa Topeka. Nang puntong iyon, naging adik si Harold sa kanyang mga negosyo na hindi na ito nagustuhan ng kanyang asawa dahil halos wala na itong panahon para sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit unti-unti nagkalamat ang kanilang pagsasama. Hindi na kinaya ng kanyang asawa ang kanilang sitwasyon hanggang sa humantong ito sa diborsyo nilang dalawa. Isang relihiyosong tao si Harold na mahilig magsimba at pinagmamalaki niya din ang kanyang sarili bilang isang respetadong lalaki sa kanilang komunidad. Dagdag pa doon, inilalarawan din siya ng iba bilang mabait, maalalahanin at higit sa lahat, napaka-organisado daw nitong manager. Kaya naging malaking gulat para sa buong komunidad nang noong January 17, 2014, ang mabait na manager na ito ay bigla na lang naglaho. Nagsimula ang araw na iyon kagaya ng ibang karaniwang Biyernes at dahil palapit na ang weekend, pumasok ang kanyang mga empleyado ng maaga para masimulan na ang kanilang trabaho. Yun nga lang, pagkarating nila sa restaurant, bumungad sa kanila ang tahimik at walang katao-tao na pizzeria. Nakasanayan na nila na si Harold ang nagbubukas ng kusina palagi, ngunit noong araw na iyon, hindi ito pumasok at wala ring may alam kung saan siya pumunta. Ang nakakabahala pa, naging sunod-sunod ang araw na hindi ito pumapasok sa trabaho. Sa pag-aalala ng kanyang mga empleyado, nagpasya na silang tumawag sa pulisya at mag-request ng welfare check para dito sa kanyang bahay sa West 26th Street. Kalaunan, isang pulis ang pumunta sa address nito at pagkakatok niya sa pinto, tanging katahimikan lamang ang kanyang dinatnan. Sinubukan niya ring sumilip sa bintana sa harapan upang tingnan kung may tao ba sa loob at doonan niya nakita ang isang figura ng lalaki na nakahilata sa sahig. Agad siyang tumawag ng backup ng puntong iyon at pagkarating ng iba, pinasok nila kaagad ang bahay. Kinumpirma nila na ang lalaki sa sahig ay si Harold nga at nakahiga ito sa sarili niyang dugo at wala ng buhay. Mula din sa kondisyon ng kanyang katawan, napagtanto nila na ilang araw na itong patay at mukhang hindi rin iyon isang aksidente. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa likuran niya gamit ang zip ties at nakagapos din ang kanyang mga paa. Ang isang nakakatindig balahibo pang detalye, may malalim rin itong hiwa sa kanyang lieg na ang buto sa bahaging iyon ay parang nabasag na. Ayon sa mga kapulisan, napakabrutal ng mga ginawa sa kanya na wala talaga itong pag-asang mabuhay pa. Sa loob ng bahay, may nahanap din ng mga officers na bote ng beer sa harap ng isang kwarto kasama ng isang cellphone at laptop na hindi pagmamay-ari ni Harold. Napansin din nila na ang sasakyan nito ay wala na sa garahe at ang pinakakakaibang ebidensyang naiwan sa crime scene
ay ang salitang freedom na isinulat sa pader gamit ang dugo ni Harold. Sa pag-iimbestiga nila sa kaso, nagtanong-tanong ang mga pulisya sa mga kapitbahay nito at doon na nila napag-alaman na hindi lang pala si Harold ang naninirahan sa bahay. Ayon pa sa kanila, kasama daw nito ang isang dalagang sinasabi niyang ang kanyang stepdaughter. Kinilala nila ito bilang si Sarah Gonzalez McLean. Dagdag pa nila, tumira daw ito kasama niya sa huling 2 taon. Ang nakakabahala lang ng puntong iyon ay hindi nila matagpuan kung nasaan si Sarah na pinag-alala nila ng lubos. Posible kasing nakidnap ito, nalalagay sa matinding panganib o di naman kaya ay baka may kinalaman ito sa pagkamatay ni Harold. Dahil dito, ang paghahanap kay Sarah ang pinakatinatukan ng mga otoridad dahil wala silang ideya sa tunay na nangyari sa kanya. Dito magal, ipinaalam na nila sa lahat ng mga kamag-anak ni Harold ang mga kagimbal-gimbal na nangyari sa kanya at pinagluksa nila itong lahat. Nagplano pa ngang magsagawa ng vigil ang buong komunidad para sa kanya noong February 8, 2014 na dinaluhan ng maraming tao. Samantala, hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na kontakin nila ang Douglas County Crime Stoppers kung may kahit anong balita sila tungkol kay Sarah. Maliban pa doon, handa rin silang magbigay di umano ng reward na $1,000 o 56,000 pesos sa kung sino mang makakapagbigay ng makakatulong na impormasyon sa kanila. Pero bago yan, alamin naman natin kung sino nga ba si Sarah Gonzalez McLean, bakit siya naninirahan sa kanyang stepfather di umano na si Harold mula sa edad na 16, at paano naiugnay ang pangalan niya sa napakabayolenteng pagpatay kay Harold Sasco. Si Sarah Gonzalez McLean ay ipinanganak noong July 9, 1994 sa Topeka, Kansas. Meron itong mapagmahal na pamilya at isang kapatid na babae. Paglalarawan pa nila kay Sarah, mula daw pagkabata, kilala na ito bilang mahiyain ngunit mabait naman na bata. At pagkatapos ma-homeschool ng ilang taon, hindi siya masyadong nagkaroon ng mga kaibigan sa kanilang lugar, gayon pa man kahit ganoon, hindi ibig sabihin ito, hindi na siya nagkaroon ng maayos na pagpapalaki. Sa katunayan, meron siyang mabubuting magulang at sobrang malapit din siya sa kanyang kapatid. Sa kasamaang palad, noong dalaga na siya, nagdesisyon ng mga magulang niya na maghiwalay at sa kanyang murang edad, umapekto ng lubos sa kanya ang kanilang diborsyo. Mula din noon, lalo lang gumulo ang kanyang buhay sa mga sumunod na taon. Lumaki siyang protektado ng kanyang magulang mula pa pagkabata na halos wala itong kamuwang-muwang sa mga panganib sa mundo. Ito ay lubos na mapagtiwala, inosente at sobrang mabait na iyon mismo ang klase ng dalaga na madaling nabibiktima ng mga mapang-abusong tao. Kaya isang araw pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang, nilapitan si Sarah ng isa nilang kapitbahay at inakala niyang may gusto lang itong ibigay sa kanya. Dahil kilala naman niya ito, nagtiwala siya at sumama sa kanilang bahay. Pero taliwas sa kanyang inaasahan, momolestyahin lang pala siya nito. Ang pangyayaring iyon ay nagpabago ng lubos sa kanyang ugali na nagsimula na itong kumilos sa paraan na sobrang iba sa dati niyang pagkatao. Sa pagkadismaya pa ng kanyang ina, madalas na itong tumataka sa gabi at nakikisalamuha sa mga maling tao. Dagdag pa doon, naimpluwensyahan din siya ng mga ito na gumamit ng droga at maglasing para makalimutan niya ang kanyang mga problema. Kaya waribay pagkatapos maghiwalay ng kanyang mga magulang, hindi na niya gustong manatili sa kanilang tahanan. At bilang resulta, sa edad ng 14 years old pa lamang, nagsimula na siya maghanap ng trabaho upang subukang mamuhay ng mag-isa. Dito naman nagtagpo ang landas nila ni Harold nang nakakuha siya ng trabaho sa Sisi's Pizzeria. Nang panahong sila ay magkakilala, 50 years old na si Harold noon na halos 4 na beses ang tanda sa kanyang edad. Noong una, parang isang karaniwang business owner lamang kung umasta si Harold pero hindi nila alam may tinatago din pala itong pag-uugali. Halimbawa na lamang, sinabihan niya ang kanyang mga manager na dapat maganda at sexy lang daw ang kanilang tatanggaping mga empleyado na kung titingnan ay isa ng obvious na red flag. Habang nagtatrabaho naman sa pizzeria, rutina ni Sarah ang gumising ng maaga, pumunta sa trabaho at umuwi sa kanilang bahay. Subalit minsan, gumugugol pa rin ito ng oras para maglasing. Ayon pa sa mga nakakakilala sa kanya,
Ang tanging oras lang na hindi siya lango sa alak ay kapag ito ay nasa trabaho o masasabi mong medyo nakainom lamang. Sa kabila ng ilang beses niya ring pagpasok sa trabaho ng lasing, namuntikan pa nga itong matanggal sa mga sumunod na buwan, himalang napanatili niya pa rin ang kanyang trabaho. Ang dahilan nito ay naaawa di umano si Harold sa kanya. Alam niya ito ay mahina at kailangan ng suporta, kaya kahit sa ganoong bagay man lang, matutulungan niya ito kahit papano. Pagkatapak naman ni Sarah ng 15 years old, may naganap na namang isang traumatic na pangyayari sa kanyang buhay. Isang gabi habang siya ay nasa night out, may isang lalaking puwersa siyang makipagtalik at ang mas malala pa doon, pinaso rin siya nito ng sigarilyo sa kanyang katawan. Nang puntong iyon, ang mahinang mental na kalusugan ni Sarah ay lalo pang bumagsak na tumigil siya sa pagpunta sa trabaho, nawalan siya ng mga kaibigan at napunta sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kalaunan, hindi na niya nakaya ang mga pangyayari na pagkalipas ng ilang buwan sa edad na 16, nagtangka itong magpakamatay. Sa kabutihang palad, nakita ito kaagad ng kanyang pamilya at nagawa nilang maisugod ito sa hospital upang mailigtas ang kanyang buhay. Tumagal siya ng 5 buwan sa loob ng hospital upang magpagaling at nagawa naman itong makabalik sa dati niyang kondisyon. Pagkalabas niya sa hospital, nakatanggap siya ng mensahe galing sa kanyang mga kaibigan na napagaan sa kanyang pakiramdam kahit papano. Gayunpaman, sa dami ng mensaheng dumating sa kanya, may isa doon na hindi niya inaasahan. Ito ay mula sa dati niyang boss sa Sissy's Pizza na si Harold. Sinabi niya sa dalaga na gusto niya itong tulungan at tumayo bilang gabay niya sa kanyang buhay. Pinaramdam niya rin dito na mabuti ang kanyang intensyon. At mula noon, sinusundo niya ito minsan sa kanilang tahanan, binibigyan ng pagkain at sinabihan din na handa itong makinig sa kahit anumang problema niya. Nang walang ibang matakbuhan, nagtiwala si Sarah sa kanya at naging sandalan niya ito para sa emosyonal na suporta. Kaya sa isang beses na lumabas sila upang kumain sa Taco Bell, dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Sarah upang ikwento kay Harold ang kanyang buong buhay. Kasama na doon ang mapait niyang karanasan sa kamay ng 2 lalaking pinagsamantalahan lamang siya, ang kanyang pag-iinom at pagre-rebelde. Nang puntong iyon, alam na ni Harold na gusto nang bumukod ni Sarah at ngayon na alam na rin niya ang mga traumang sinapit nito, inalok niya ang dalaga na tumira sa kanyang bahay para matulungan niya di umano ito. Sa kanyang pagiging mahina, mapagtiwala at sa paghahanap ng makikilingan, nakita itong paraan ni Sarah upang matakasan ang malungkot niyang buhay. Dahil dito, pagkatungtong niya ng 17 years old, tuluyan niya nang tinanggap ang alok ni Harold. Sa unang mga buwan pagkatapos niyang lumipat sa tahanan nito, mukhang naging maayos naman ang mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Nakahanap siya ng bagong trabaho. Tinutulungan rin siya ni Harold sa ibang gastusin at pinayagan din siya nitong maisama ang kanyang aso sa bahay. At dahil sa paunti-unting pag-ayos ng kanyang buhay, naisipan pa nga niyang mag-aral ng kolehiyo. Yun nga lang, ang ina naman ni Sarah na si Michelle ay hindi naging komportable sa buong sitwasyon. May kakaibang kutob siya kay Harold at sa tingin niya, parang hindi normal na imbitahan niya ang isang dalaga para tumira kasama niya sa iisang bubong. Ang problema lang daw, sa tuwing kinakausap niya ang anak tungkol rito, nauuwi lamang iyon sa pag-aaway at lalo lamang lumalayo ang loob ni Sarah sa kanya. Sa kabila nun, hindi pa din naniniwala si Michelle na malinis ang intensyon ni Harold at ang masakit lang sa kanya, hindi iyon makita ni Sarah. Gayunpaman, medyo naiintindihan niya rin naman kung bakit ito ginagawa ng anak dahil pagkatapos daw kasi ng kanilang diborsyo, pinutol na din ng ama nito ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya. Kaya siguro, naghahanap si Sarah ng pwede niyang maituring na ama at nakita niya iyon kay Harold. Sa pagtagal pa ng panahon, ang isang bagay na nakakataas kilay pa na hiniling ni Harold kay Sarah ay natawagin siya nitong dad or daddy. Dagdag pa sa pagsabi niya sa kanyang mga kapitbahay na stepdaughter niya di umano ang dalaga. Di tumagal, marami nang nakapansin sa kakaibang arrangement ng dalawa na nagsimula na ring magtanong ang mga katrabaho ni Sarah kung ano ang relasyon niya kay Harold. Gayunpaman, sa tuwing may nagtatanong sa kanya tungkol dito, ang tanging sagot niya lang ay stepdad niya si Harold at wala ng iba pa. Noong naging komportable na si Sarah sa bahay ni Harold, doon naman nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay sa loob ng tahanan.
lalo na nang tumungtong ng 18 years old si Sarah, at ang pagbabagong ito ay sadyang nakakaalarma. Sinimulan nitong bilhan si Sarah ng alak at droga, nakikipagbiruan na mag-date silang dalawa, at minsan, bumabanggit din ito ng tungkol sa mga sexual na paksa sa tuwing sila ay nag-uusap. Maliban pa doon, nililista rin niya ang lahat ng bagay na ginastos niya at binili niya para sa dalaga, maging ang renta daw na dapat nitong binabayaran sa kanyang bahay. Kaya klarong-klaro na gustong iparamdam ni Harold dito na may malaking utang na loob siya sa kanya, na pagpapaalala pa nga niya, makakaalis lang daw si Sarah sa kanyang puder kung mababayaran na niya ang lahat ng iyon. Sa paglaki ng utang ni Sarah, palala din ng palala ang paglapit ni Harold. At sa sobrang hirap ng kanyang sitwasyon, pakiramdam niya siya ay nasa kulungan na walang kalayaan at wala na ring ibang paraan para makatakas dito. Kaya labag man sa kanyang kalooban, pagkatungtong niya ng 18 years old, tuluyan na siyang sumuko sa mga kagustuhan ni Harold at tumagal ang paghihirap niyang iyon sa loob ng 10 buwan. Ayon pa kay Sarah, palagi siyang ginagalaw ni Harold sa loob ng 1 linggo at upang makalimutan niya ang mga ginagawa nito, nilulunod na lamang niya ang sarili sa alak at droga hanggang sa wala na siyang maramdaman. Dagdag pa sa pananamantala ni Harold sa kanya, palagi din siyang nilalait at minamaliit nito. Sinabihan niya si Sarah na pangit daw ang kanyang ilong at nag-alok sa dalaga na siya na raw ang magbabayad ng kanyang nose job. Gawa ng lumalalim niyang insecurity sa sarili, nadulot din mismo ni Harold, tinanggap niya ang alok nito. Klarong-klaro na nakikita lamang siya ni Harold bilang isang bagay na pagmamay-ari niya at hindi isang taong may damdamin. Kalaunan, ipinagawa din ni Harold ang kanyang puwet at ang sunod niya sanang target ay palakihin din ang dibdib nito. Ang parehong surgeries ay nagkakahalaga ng mga nasa $116,000 o mga nasa 6.4 million pesos at syempre, dinagdag niya iyon sa listahan ng utang ni Sarah na dapat niyang bayaran upang makalaya sa kanya. Kaya nahulog na talaga siya sa isang malalim na bitag at parang imposible na itong makaalis doon. Dagdag pa dito, tinatakot rin niya ang dalaga na marami di umano siyang koneksyon na kung sakali mang may balak siyang tumakas, mahahanap at mahahanap pa din daw siya nito kahit saan. Bilang resulta ng mga pangyayari, lumala muli ang kanyang depresyon at upang masolusyonan nito, binilhan lang siya ni Harold ng mga antidepressants na idinagdag din niya sa pagkakautang nito. Sa pagkalubog niya sa trauma, depresyon at pang-aabuso, nagsimulang magbago ang kanyang puso at namuo sa kanyang isipan ang isang malagim na plano. Ilang beses na itong naitulak sa hangganan at ngayon, ang inaakala niyang magiging suporta niya na muling makabangon sa buhay ay aabusuhin na din pala siya. Punong-puno na siya sa pananamantala ng mga tao sa kanya na kalaunan, ito ay humantong sa pag-iba ng kanyang mga kilos mula sa pagiging biktima hanggang sa pagiging isang mamamatay tao. Isang araw, dumaan ito sa pet shop upang bumili ng isang kuneho at pumirma siya ng waiver na aalagaan ito bago dinala iyon pa uwi. Nang parehong gabi, bumisita ang isa sa manager ni Harold sa Sisi's Pizza sa kanyang tahanan para makipag-inuman kasama nito. Kaya mai-imagine mo na lamang ang gulat ng manager na ito pagbukas niya ng ref na sa halip na makahanap ng beer, isang walang buhay na kuneho na binalata ng buong katawan ang nakita niya sa loob. Hindi lamang inamin ni Sarah sa kanya na siya ang may kagagawa nito, pero nilahad din niya sa manager na hindi iyon ang unang beses na ginawa niya ang nakakakilabot na pagpatay sa hayop. Dahil sa napaka-awkward na sitwasyon sa loob ng bahay, nanatili ang manager para maghapunan, ngunit pagkatapos noon, nagpa siya na lamang itong umuwi kaagad. Nang puntong iyon, makikonsidera na sana itong malaking senyales ng kapahamakan at isang indikasyon ng mga bagay na kayang gawin ni Sarah. Sa kasamaang palad nga lang, walang pumansin sa mga pinapakita niyang pag-uugali. Kahit pa nung simula, trinato ng mga pulisya si Sarah bilang isang missing person, mabilis din nilang nadetermina na siya mismo ang prime suspect sa kaso. Dinala niya ang lahat ng kanyang mga gamit, isinama ang kanyang aso, ninakaw ang sasakyan ni Harold at nang maneho din patungong Texas. Gayunpaman habang nasa daanan, biglang nagbago ang kanyang isipan at pinili na lamang pumunta sa Florida. Dahil sa mga bagong impormasyong ito, pinaghahanap na siya ng mga kapulisan bilang pangunahing suspect sa pagpatay kay Harold.
Maliban pa doon, inisip rin nila na wala ito sa kanyang tamang pag-iisip, kaya gusto nilang mahuli ito kaagad bago pa siya makapanakit ng ibang tao. Tumagal ang paghahanap nila kay Sarah ng ilang araw at noong January 25, 2014, pagkatapos ng 11 days na pagtatago, nahuli rin nila sa wakas si Sarah at naaresto nila ito sa Everglades National Park. Nakita siyang tulog sa loob ng sasakyan ni Harold katabi ng isang baril at maliban pa doon, may nahanap rin silang perang nagkakahalagang $2,400, dalawa pang ibang mga baril, palakol at 2 kutsilyo. Ang isa pa nga sa mga ito ay klarong may bahid pa ng dugo ni Harold. Pagka-aresto nila sa kanya, agad silang nagsagawa ng interogasyon na umabot ng 3 oras. Inamin ni Sarah na siya nga ang may kagagawan sa pagpatay kay Harold at ayon sa kanyang bersyon ng mga pangyayari, ang sumusunod ay ang naganap noong araw ng krimen. January 14, 2014, kakagaling ng di umano ni Harold sa trabaho nang nagpasya siyang ayusin ang speaker system ng kanyang bahay dahil nasira ito kamakailan lang. Inutusan niya si Sarah na kumuha ng beer kung saan nakainom ito ng mga nasa 3 bote. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaramdam na ito ng sobrang pagod at antok na basta na lang siya nakatulog sa sahig. Lingid sa kanyang kaalaman, nilagyan pala ni Sarah ang kanyang huling inumin ng pampatulog. Nang puntong iyon, buo na daw ang kanyang isipan na para sa kanya, kinakailangan ng mamatay ni Harold. Nang wala pa ring malay, ginapos niya ito ng zip ties, kumuha ng kutsilyo at ginilitan ng leeg nito. Namatay si Harold sa kanyang pagtulog habang unti-unting nauubusan ng dugo. Pagkasagawa niya ng karumal-dumal na krimen, naligo si Sarah habang nagpapatugtog ng paborito niyang musika at nililinis ang dugo ni Harold mula sa kanyang katawan. Pagkatapos noon, tumawag siya sa kanyang trabaho upang ipaalam na hindi siya makakapasok ng ilang araw dahil may namatay di umano siyang kamag-anak. Inimpake niya pagkatapos ang kanyang mga gamit kasama na ang larawan ng kanyang kapatid, kinuha ang kanyang aso at nagmaneho papalayo sa lugar gamit ang sasakyan ni Harold na Nissan Altima. At upang hindi rin siya mahanap ng pulisya, sadya niyang iniwan sa bahay ang kanyang cellphone at laptop. Sa buong interogasyon sa kanya ng mga otoridad, hindi man lang ito nakitaan ng pagdadalawang isip sa pagbabahagi ng kanyang mga motibo. Nakakulong siya sa isang bahay kasama ng isang lalaking gusto siyang ituring na isang pagmamay-ari. Siya ay klarong tinarget nito, inabuso at minanipula upang maging isang posisyon. Ang kanyang pagkamuhi ang nagtulak sa kanya para gumanti at iyon nga ang kanyang nakuha sa paggawa ng krimen. Isang bagay pa na ibinahagi niya sa mga pulisya, may malakas din daw itong pagnanais para sa kaharahasan na pag-amin pa niya kaya daw niya pinatay ang mga kuneho ay dahil sa kanyang kuryosidad. Gusto niyang magdulot ng sakit sa ibang bagay pero hindi niya lang alam kung paano ito gagawin nang hindi nahahalata. Saad pa niya, 2 taon na siyang may mga bayolenteng pag-iisip at lumala lamang ito sa pagdaan ng panahon. Nagsagawa din sila ng psychological examination sa dalaga at na-diagnose ito ng mga eksperto na meron siyang dissociative identity disorder. Sa maikling salita, sa kanyang isipan, hindi lamang siya si Sarah, kundi siya din ay si Vanessa, Eliza, Mila at iba pa. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay may mga sariling mga ugali sa bawat karakter na halimbawa na lamang, si Liza ay ang iyakin at mahina niyang pagkatao at si Mila naman daw ay ang mahinhin, mapagbigay at mabait. Siyempre, ang pinakamalungkot na pagkatao niya sa lahat ay walang pangalan, pero ito di umano ang sumalo ng lahat ng konsekwensya ng kanyang trauma at depresyon. Sa pagharap niya sa korte, ginamit ng kanyang kampo ang kanyang dissociative personality disorder bilang ang pinakapangunahin nilang depensa. Ayon pa sa salaysay niya sa korte, ang mahina niyang alter na si Eliza ay gusto di umanong magpakamatay pero pinigilan siya ng iba pa niyang mga pagkatao. Pinag-usapan daw nila kung ano ang solusyon upang makatakas kay Harold at sa huli, napagpasyahan nila na ang tanging paraan lamang para makalaya sa kanya ay patayin ito. Ang nakakalungkot lang, ang pang-aabusong dinanas ni Sarah sa kamay ni Harold ay hindi man lang kinonsidera ng korte dahil para sa kanila, consensual di umano ito nang ibig sabihin, hindi ito matibay na ebidensya. Hindi din daw ito matatawag na self-defense dahil klarong pinagplanuhan niyang patayin si Harold. Sa kasamaang balad pa,
kahit totoong meron itong mental disorder, hindi ito naging sapat na depensa sa kanyang kaso. Sa huli, siya ay natagpuang guilty sa pagpatay kay Harold Sasco at nakatanggap siya ng parusang panghabang buhay na pagkakakulong ng may minimum na 50 years bago ang posibilidad na makakuha ng parol. Ikinagulat ng lahat ang desisyong ito, lalo na ang kanyang pamilya, dahil malinaw na hindi man lang daw kinonsidera ng korte ang mga pinagdaanan niyang mga pang-aabuso at gayon din ang mental niyang kalusugan bago magdesisyon sa kanyang magiging sentensya. Pagkatapos ng paglilitis, sinubukan pa ring umapila ng kampo ni Sarah kalaunan at sa kabutihang palad, ng panahong iyon marami pang lumabas na ebidensya tungkol sa masamang ugali ni Harold. Pagkatapos kasing halugugin ng mga pulisya ang computer nito, may natagpuan silang sangdamakmak na iligal na pornografiya sa loob. Dagdag pa doon, may isang ina pang lumantad din upang ilahad na grinom daw ni Harold ang kanyang 2 anak, kung saan minsan pinapadalhan niya ito ng mga regalo na may kasamang mga hindi nararapat na mensahe para sa kabataan sa ganong edad. Nang sinuway niya di umano si Harold tungkol dito, inalok niya pa ito na patirahin ng 2 dalaga kasama niya. Dahil sa mga bagong ebidensya, nag-grant ang apela ni Sarah at nabawasan ang kanyang sentensya ng kalahati sa 25 years na lamang na pagkakakulong. Sa kabila nito, marami pa ring taong nagsasabi na hindi siya nararapat na ikulong at sa halip, mas makakabuti sana na bigyan na lang ito ng mental health treatment upang makarecover sa mga natamo niyang trauma. Si Harold Sasco ay isang manipulative na pedophile na tinatarget ang mga dalagang may trauma. Magaling ito sa pagtago ng kanyang maitim na budhi at nagawa rin niyang linlangin ang napakaraming tao sa kanilang komunidad. Bagaman sumasang-ayon ang pamilya ni Sarah na dapat niyang pagbayaran ang ginawa niyang krimen, naniniwala silang sobra-sobra naman ang natanggap nitong sentensya para sa isang teenager na gusto lamang takasan ang nang-abuso sa kanya. Sabi pa nga ng lola nito, sa kasamaang palad para kay Harold, minsan ang mapang-abuso ay nagiging biktima din at minsan ang inaabuso ay pwede rin maging salarin. Gayunpaman, si Sarah daw ay nagkasala sa komunidad kaya pagbabayaran niya ito. Sa ngayon, si Sarah ay nakakulong pa rin sa bilangguan at magsasyam na taon na siya sa loob. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Sa tingin nyo, anong dapat na nakuhang parusa ni Sarah? Pwede nyong ibahagi yan sa comment section. Kung nagustuhan nyo naman ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.